Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, National Autism Program Bill isinusulong sa Kamara. Pagtatatag ng School Sports Club, ipinatutupad ng DepEd. Leptospirosis fast lane sa ilang pampublikong ospital sa bansa, bubuksan ng DOH. Siargao Airport Expansion, sinimula na ng Department of Transportation. Feasibility study para sa Espanya Quezon Avenue Busway, inaasahang matatapos sa 2026. Gawad Tanyag Awards inilunsad sa ika-62 anibersaryo ng Land Bank. Ilang film executives mula India bumisita sa Pilipinas. Manny Pacquiao, number 1 sa bagong WBC welterweight rankings. The Better News sa mundo ng showbiz, pinagbibida ang serye ni Julia Montes nominado sa 2025 Seoul International Drama Awards. At second wedding ni Kiefer Ravena at Diana Maki ginanap sa El Nido, Palawan. Sa ating unang Better News ngayong araw, isang panukalang batas ang naglalayong maghatid ng libreng serbisyo at tulong pinansyal para sa mahigit 1 milyong Pilipino na may autism. Sa pamamagitan ng National Autism Program Bill, target mabigyan ng mas malawak na suporta at agarang interbensyon ng mga pamilyang pinaka-nangangailangan. Ang mga dapat nating malaman sa natulang panukala ay hatid ni Willie Borja. Isinusulong ni Bacolod Lone District Representative Albi Benitez ang House Bill No. 3379 o National Autism Program Bill na naglalayong bigyan ng tulong at libreng serbisyo ang nasa 1.2 million Filipinos, kabilang ang 350,000 na mga bata na may autism. Sa ilalim ng panukala, bubuo ang Autism Support Allowance Program ang Department of Social Welfare and Development na magbibigay ng 4,000 pesos sa kada pamilyang may anak o kaanak na may autism. Mabibigyan din ng abot-kayang autism diagnosis at therapy ang mga pamilyang mababa at katamtaman ng kita upang masiguro ang maagang interbensyon sa nasabing kapansanan. Kabilang sa mga pribilehiyo ang libreng developmental assessment, gamot, occupational, speech at behavioral therapy sa mga ospital ng Department of Health. Binigyan din ni Benitez na dapat tratuhin ang bawat bata ng may dignidad, respeto at pantay na oportunidad anuman ang kanilang kakayahan o pagkakaiba. Para sa DZRH TV, ito si Willie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagtutok sa pagdami ng kaso ng mga Pilipinong nagkakaroon ng leptospirosis dahil na rin sa pagbaha, nagbukas ang Department of Health ng ilang ospital ng fast lanes para dito. Layunin nitong mapabilis ang gamutan at konsultasyon ng publiko sa nasabing sakit. Narito ang report ni Rolvic Manuel. Bilang tugon sa mga Pilipinong tinatamaan ng sakit na leptospirosis dahil na rin sa sunod-sunod na pagbaha kamakailan, nagbukas ang Department of Health o DOH ng mga leptospirosis fast lanes sa mga piling pampublikong ospital sa bansa. Ito ay upang mapabilis ang konsultasyon at gamutan ng mga taong nalubog sa baha, kasunod ng pagtaas ng kaso ng sakit na ito sa Pilipinas na mayroon ng higit 2,000 na itatala mula June 9 hanggang August 7 itong taon. Ayon sa DOH, ang leptospirosis fast lanes ay bukas sa mga sumusunod na ospital tulad ng San Lorenzo Ruiz General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Philippine Orthopedic Center, San Lazaro Hospital, Valenzuela Medical Center, kabilang na dyan ang 11 pang ospital sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin ng fast lanes na ito na pabilisin ang pagsusuri sa mga posibleng kaso ng leptospirosis at matukoy kung kinakailangan i-admit ang isang pasyente. Kabilang sa mga sintomas ng sakit na ito ay ang lagnat, pagsusuka, pananakit ng kalamnan at matinding sakit ng ulo. Para sa DZRH TV, ito si Rolvic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, mas maraming kabataang Pilipino ang mabibigyan ng pagkakataon na masanay sa iba't ibang larangan ng palakasan. Ipinagutos kasi ng Department of Education ang pagtatayo ng school sports club sa lahat ng public elementary at high school sa bansa upang itaguyod ang holistic development ng mga estudyante at mapaunlad ang kanilang kalusugan at kakayahan. Narito po nagbabalik si Mili Borja. Ipinag-utos ng Department of Education ang pagtatatag ng school sports club sa lahat ng public elementary at high school sa buong bansa. Ayon kay Secretary Sonny Angara, layo nito na itaguyod ang holistic development ng mga estudyante at makatulong sa pagbawas ng learning loss na naranasan noong pandemya. Binigyan din niya na mas magiging maliwanag ang kaisipan ng mga mag-aaral kung mas malusog din ang kanilang pangangatawan. Ipinahayag ng DepEd na magiging mandatory ang pagtuturo ng admis sa mga eskwelahan, habang ang iba pang sports ay iaalok base sa interes ng mga estudyante at sa magiging pasilidad at resources ng paaralan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimula naman ng Department of Transportation ang pagpapatayo ng bagong passenger terminal building sa Siargao Airport sa Surigao del Norte. Layo nito na mas palawakin ang kapasidad ng paliparan bilang pagsuporta sa paglago ng turismo sa probinsya. Kung kailan ito matatapos, alamin sa report ni Dustin Bayog. Formal nang sinimula ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak sa paliparan ng Siargao sa probinsya ng Surigao del Norte. Isang bagong passenger terminal building ang itatayo sa kasalukuyang paliparan na layong patasin ang seating capacity ng pre-departure area mula 200 capacity limit hanggang 750 seats. Bahagi rin ng expansion ng paglalagay ng 6 pang check-in counters upang maiwasan ang congestion o siksikan ng mga pasahero. Ayon naman kay DOTR Secretary Vince Dizon, inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng 8 buwan kung saan bahagi nito ay masuporta ng sektor ng hanapbuhay at turismo ng mga residente sa lugar. It is our job in the national government as well as the local government to really give our visitors the best possible experience that they can have, especially during times na gusto lang nilang mag-relax, gusto nilang magbiyahe with their families, with their friends, especially in a place like Siargao, which is really, I think, one of the most beautiful places, not only in the country, but in the entire world. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga commuter, lalo na mga estudyante sa Manila at Quezon City dahil posibleng kayo po ang makinabang sa isa na namang proyekto para sa mas mabilis na biyahe. Isang busway kasi ang target ikonekta ang Espanya Boulevard at Quezon Avenue at ngayon ay nasa yugto na po ito ng feasibility study. Narito ang report ni Rose Babiera. Inaasahang matatapos sa taong 2026 ang feasibility study para sa planong busway na magdudugtong sa Espanya Boulevard at Quezon Avenue. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, ang pag-aaral ay popondohan ng Asian Development Bank. Layunin ng proyekto na magkaroon ng dedicated bus lane para sa mga commuter, lalo na ang mga estudyante sa Manila-Quezon City area. Sinabi rin ni Dizon na sisimulan ngayong taon ang pagsasaayos ng EDSA busway upang pagaanin at pabilisin ang biyahe ng mga pasahero. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, sa kanilang ika-62 taong anibersaryo ng paglilingkod sa bayan, kinilala ng Land Bank of the Philippines ang mga mukha at pangalang nagsilbi nitong kaagapay mula sa iba't ibang sulok ng bansa tungo sa pag-unlad ng bayan. Kasabay nito ang paglulunsad ng kauna-unahang pagdiriwang ng yaman at galing sa Gawad Tanyag Awards. Mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Policy alone cannot transform a nation. It requires partners like you, that you serve not only for profit. They serve for progress, they serve as partner for development, and they serve for national interest. Bagamat maikli, taos-pusong nagbigay pugay si Agriculture Undersecretary Engineer Roger Navarro para sa mga institusyong nagniningning bilang tagapagtaguyod ng pagbabago sa kanayunan ngayong 2025. 62 years of excellence sa higit 6 na dekada ng serbisyong publiko,
Binigyang pagkilala ng Land Bank of the Philippines ang ilan sa mga natatanging individual at institusyon na naging kaisa sa kanilang advokasya para sa ikabubuti ng bawat Pilipino dito sa Gawad Tanyag Awards. Kayo po ang dahilan kung bakit nananatiling makabuluhan at matatag ang Land Bank. You inspire us to do better, to improve our services, innovate with purpose, and deliver solutions that truly respond to your needs. Higit sa 6 na dekadang serbisyo sa publiko, naniniwala si Land Bank President and CEO Lynette Ortiz na mas malaking bahagi ng tagumpay na ito ang suporta at kwento ng pag-asa mula sa kanilang mga kliyente. Hango sa katagang tanging yaman at galing, pinasinayaan ng Land Bank ang kauna-unahang edisyon ng Gawad Tanyag. Nahati ito sa 5 major categories. Ang Gawad PFI para sa countryside financial institutions, Gawad Kaagapay para sa mga korporasyong may mabuti at makabulang social impact, at Gawad MSME para sa mga negosyong bumuhay sa ekonomiya sa mga kanayunan. Gayon din ang Gawad PITAC para sa mga natatanging kooperatiba, maging ang ulirang manggagawa sa sektor ng pangingisda at agrikultura. Yung Land Bank lang parang naniwala ba, nagbigay ng na finance yung project namin. Nakita rin niya yung sense of purpose ni Daddy, na hindi lang naman ito para para yumaman ka bilang individual na tao. Pero yung kasing project na to is, ang very purpose niya is para ma-uplift yung buhay ng buong komunidad na yun. Isa rin sa mga kinilala ng Land Bank ang 78-member inbred seed growers mula Nueva Ecija na nakapag-expand din ng kanilang serbisyo hanggang Mindanao sa pangunguna ng acting manager nitong si Fidel Patricio. Nakita ng Land Bank ang sinseridad ng mga namumuno na itaguyod ang pagbibinhe o ang pagpapalay sa aming probinsya. At buhat noon ay nakita nila na dire-diretso ang pag-unlad ng pagbibinhe sa amin. Habang masaya naman ang dating guro at ngayon ulirang mangingisda awardee na si Agrifina Gabres sa inspirasyong idinulot ng kanyang muling pagbangon sa mga kapwa niya babae. Sila po yung aking inuudyok, sila po yung aking inaaya na aking pagtatrabahuin sa aking farm. And then, marami po akong mga natutulungan ng mga ibang farmers, hindi lang po sa kababaihan, kundi pati po sa kalalakihan. At higit sa lahat, yung mga second generation po is parang nauudyok din po sila na nakikita para sa aking mga anak na natuturuan. Sila po ay gusto na rin po nilang gumaya po sa aming hanap buhay. 1960s nang itatag ang Land Bank bilang isang universal at development bank na naglalayong maghatid ng tulong pinansyal habang nagsusulong ng countryside at national development. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami mga Bollywood at mga Indian films na pumatok sa palasa ng mga Pilipino gaya po ng Three Idiots, Doomdam at marami pang iba. At sa panyaya ng Department of Tourism o DOT, bumisita sa Pilipinas ang ilang film executives mula India. Layunin nito na mapili o maging kabilang ang Pilipinas bilang isa sa mga shooting location ng kanilang mga pelikula gamit ang mga natatanging tourist spots sa bansa. Mga detalye tutukan sa report ni James Galange. Bumisita sa bansa ang ilang film executives ng India gaya ng Bollylands.com at ang National Film Development Corporation of India matapos ang naging paanyaya ng Department of Tourism o DOT. Ito ay layo na maikonsidera ng India ang Pilipinas bilang film shooting location, tampok ang mga natatanging tourist destination ng bansa. Dito ay binida ng kagawaran ng ilan sa mga natatanging pelikula na nakilala sa iba't ibang panig ng mundo, gaya din na matampok sa kilalang over-the-top media service na Netflix, gaya ng The Bourne Legacy, Almost Paradise at ang longest-running culinary series sa Somebody Feed Phil. Samantala, bilang pagsuporta naman sa mga filmmaker, pagbibigay ang bansa ng fiscal incentives sa ilalim ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ng hanggang 7 taong income tax holiday at duty-free importation ng mga kagamitan sa paggawa ng pelikula.
habang magbibigay din ng direktang suportang kagawaran pagdating sa location scouting, logistical assistance at pagsiguro sa access sa mga landscape at historical sites ng bansa. Bukod dito, ibinida rin ng kagawaran ng Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking English-speaking na bansa kahit hindi na muna magiging hadlang ang komunikasyon para sa maayos na pagtulungan sa mga international film crew. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng palakasan. Muli na namang pinatunayan ni Manny Pacquiao na nanatili siyang isa sa mga pinakamalakas na boksingero sa buong mundo. Sa kabila kasi ng majority draw kontra kay Mario Barrios, umangat ang pambansang kamao sa number 1 spot ng World Boxing Council welterweight rankings. Pagdating sa balitang sports, yari po yan ni Matchpoint na Liborha. Nanguna sa pinakabagong World Boxing Council o WBC welterweight ranking si pambansang kamao Manny Pacquiao. Ito ay kasunod ng pagtatapos sa majority draw ng kanyang laban kay Mario Barrios noong July 19 sa Las Vegas. Dalawang hurado ang nagbigay ng score na 114-114 habang isa naman ang pabor kay Barrios na 115-113. Bunsod ito, napanatili ni Barrios ang kanyang kampiyonato habang umangat naman sa number 1 ranking si Pacquiao. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakasungkit ang not just one but 2 nominations ang pinagbibidahang serye ni Julia Montes sa prestiyosang Seoul International Drama Awards. At basketballistang si Kiefer Avena at beauty queen na si Diana Maki muling nagpalitan ng matamis na I do, and this time sa Malaparaisong isla naman ng Palawan. Ang The Better News sa mundo ng showbiz, narito sa aking report. Nakasungkit ng 2 nominasyon sa Seoul International Drama Awards ang pinagbibidahang teleserye ni Julia Montes na Saving Grace. Ang Philippine adaptation ng hit Japanese drama na Mother, nominado bilang Best Series. Ang mga bansang pinanggalingan ng mga teleseryeng kalaban ng Saving Grace sa titulong Best Series ay Hong Kong, Singapore, Brazil, Greece, South Korea, Turkey. Bukod pa riyan, susubukan din itong masungkit ang Best Screenwriter Trophy para naman kay Danica Domingo. Nakatakdang ganapin ang awarding ceremony sa KBS Hall sa Seoul, South Korea sa October 2. Samantala, sa iba pang balita, matapos ang halos 2 buwan, muli na namang naselyuhan ang pag-iibigan ng basketballistang si Kiefer Avena at beauty queen na si Diana Maki. At sa pagkakataong ito, sa El Nido, Palawan naman sila nagpalitan ng matamis na I do last August 8. Magunita na nito lang June 11 ang una silang ikasal sa pamamagitan ng isang private ceremony sa isang simbahan sa Taguig. Samantala, present din sa special day ni na Mr. and Mrs. Ravena si Chito Miranda na hinarana ang newlywed couple. Bukod sa pagiging pambato ng Nueva Ecija noong 2022 sa Binibining Pilipinas, si Diana rin ay former housemate ng Pinoy Big Brother. Habang si Kiefer na may kasalukuyan naglalaro sa ilalim ng Yokohama B Corsairs para sa Japan B-League. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang sigurado ang pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalilimutan mag-comment ng inyong feel-good stories. Sapagkat ang maliliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito po ang The Better News. Ako po si Angelica Cosme para sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.